Natapos tayo sa nakaraang video kung saan ay may nakita ang 4th Council Elder na bakas ng hinihinalang salarin para sa pagpaslang sa mga mandirigma na kanilang nakita sa daan. Sabi ng ating bida na kung saan man nila marinig ang pananggagalingan ng tunog ay ayon ang susundan nila. Hindi naman nagtagal na ang mga bakas ng mga yapak na sinusundan nila sa direksyon ng mga tunog ay bigla nang nawala dahil ang parteng ito ay mabato na. Kaya naman ay hindi na nila magagawa pa na masundan kung saan ang mga ito nagtungo. Ngunit nagulat naman ang mga ito sa kanilang nakita at napapasabi na wala silang kaalam-alam na may ganitong klaseng lugar pala, ito ay isang malaking bundok na yari sa purong bato. Sa isip naman ni Yuhu na tingin nito na ito ang tamang direksyon kung saan ang mga tunog ay nanggagaling, ngunit bigla namang nagulat ang ating bida pati na din ang 4th Council Elder sa kanilang nakita. Dahil mula sa malaking bundok na bato na ito ay may malaking sulat ang nakalagay. Nang may napansin naman dito si Heobong, kaya naman ay agad nitong pinahinto ang dalawa sa kanilang pagpapatuloy sa paglalakad, dahil sa nakita nitong malalim na bangin. Matapos ay sinabi nito na kung hindi sila nag-ingat ay panigurado na nasa matindi na silang kapahamakan pag nagkataon. Napansin din ni Moonju ang malaking nakasulat sa bundok. Sabi nito na nakakaramdam ito ng matinding pagkamangha, at ang nakalagay na karakter dito na sword ay tinutukoy nito ang kanyang sarili bilang ang pinakamagaling pagdating sa paggamit ng espada. Sa isip naman ni Yuhu na tingin nito na nakita na niya ang ganitong sulat, nang bigla naman na tinawag ni Moonju ang atensyon nito at may itinuro upang makita ng ating bida. Sabi nito na madaming mga nakatusok na kung ano sa ilalim ng malaking sulat dito. At ang mga ito ay sa tingin niya ay mga espada. Bigla naman na natigilan si Yuhun, sa isip nito na ngayon ay alam na niya ang rason kung bakit ang mahinang tunog ay nararamdaman nila, dahil ito ay isang uri ng pag-alon na gawa sa pamamagitan ng chi flow mula sa nakaukit na letre sa malaking harap nito at nagtutungo sa mga espada. Kahit na sa isang pagsulyap lamang dito ay masasabi niya na ang mga karakter na nakaukit dito ay nagawa noong matagal na panahon na pero ang chi nito ay nananatili pa din. Ang ganitong estado ay hindi makakayang maabot kahit pa ng kahit na sinong malalakas sa buong Hwakyong, kahit na ang mga mas matataas pa na level na mandirigma ay hindi ganon kagaling upang may sigawa ang kagaya nito. Tinawag naman ng 4th Council Elder si Yuun gamit ang sound telepathy. Sabi nito na may nararamdaman itong tao sa di kalayuan, bigla namang nagtaka dito si Yuhun, kaya naman ay agad itong tinalasan ang kanyang pandama, at agad din na natukoy ang kinaroroonan nito, kaya naman ay napapatanong siya kung bakit sa ganitong lugar ito nagtatago. Agad naman na sinabihan ng 4th Council Elder si Heobong na hinaan nito ang kanyang boses, na agad naman itong sinunod. Matapos ay sinabi nito na tumingin lamang ito ng diretso at tahimik na sundan ito. Habang tinitignan ito ni Yuhun, ay napapatanong ito kung maari ba na may isang nilalang na kagaya ng isang Diyos sa lugar na ito. Matapos ay sinabi ni Moonju na napakaraming mga kuwebo ang nandito, at ang iba sa mga ito ay peke, kaya naman sinabi nito na tatalasan niya ang kanyang pandama, nang itinuro naman ni Yuhun ang eksaktong butas ng kuweba na kanilang papasukan. Sumang-ayon naman dito ang 4th Council Elder na tama ang Lord Xian Yuhun, ngunit mayroon silang problema. Sabi nito na upang makapunta sa kabila ay kakailanganin nilang tawidin ang bangin sa kanilang harapan. Sa isip naman ni Yuhun na mukhang ang distansya na ito ay madali lamang para kay 4th Council Elder, ngunit para kay Heobong na tanging nasa anept expert pa lamang at si Moonju na kakalagpas lamang nito ay siguradong hindi magagawa ang makatawid dito. At masyado itong malayo para sa kanila, na kahit na makagawa lamang ang mga ito ng kahit na maliit na pagkakamali ay maaring ang dalawang ito ay mahulog sa kanilang kamatayan. Matapos ay tinanong nito ang 4th Council Elder na kung makakaya ba nito na tumawid sa kabila habang bitbit si Heobong sa kanyang likuran, na agad naman na sinang-ayunan nito. Matapos ay tinanong naman nito si Moonju kung makakaya din ba niya ang makatawid dito, ngunit hindi siya sigurado kung makakaya niya ba ito. Kaya naman sinabihan na lang siya ni Yuhun na kung hindi nito kaya ay siya na ang bahala na bitbitin ito para makatawid sila. Nabigla naman dito si Moonju kaya naman ay hindi nito alam kung anong isasagot niya sa ating bida, ngunit bandang huli ay binitbit pa din ito ni Yuhun para sa kanyang kaligtasan. Matapos ay naunang tumawid dito sila Yuhun at si Moonju, sa layo ng itinala ng dalawa,
ay matagumpay naman na ang mga ito ay nakatawid. Ang sumunod naman ay sila Heobong at ang Fourth Council Elder. Napatanong naman si Heobong kung hindi din ba niya ito yayakapin upang maitawid. Naiinis naman na sinagot siya nito na wala siyang balak na yamakap ng isang lalaki kaya naman ay sumampa na lang ito sa kanyang likod, na masaya namang sinunod ni Heobong. Matapos ay malakas na bumuwelo ang mga ito upang makatawid na, at matagumpay naman na nagawa ng mga ito. Sabi dito ni Heobong na halos himiteya na ito sa tindi ng pagkabigla sa ginawa nito, kaya naman ay ibinagsak na lang siya agad ng Fourth Council Elder. Matapos ay agad naman na may naamoy ito dito at ang amoy na ito ay parang may isang bagay na nasusunog. Agad naman na tinignan ni Yuwon ang nasa sahig at tinanong ang nanomachine kung alam ba niya ang isang ito, na sinagot naman ng nanomachine na ianalisa niya ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay sinabi nito na base sa kanyang ginawang pag-aanalisa, ang bagay na ito ay 75% na cornerstone, 10% na sulfur at 15% na coal, kaya naman sa isip ni Yuwon na isa itong pulbere ng pampasabog, na agad namang sinang-ayunan ng nanomachine. Kaya naman ay napapatanong si Yuwon na kung bakit ang kuweba na ito ay may ganitong klase ng pampasabog sa loob, at mukhang may hindi tamang nangyayari. Dagdag pa nito na may nararamdaman siyang presensya malapit dito, medyo malabo ito pero nakakakita siya ng kaunting liwanag magmula sa kanyang kinatatayuan. Nagtanong naman ang Fourth Council Elder kung ano na ang sunod nilang gagawin, sinabihan naman siya nito na maghintay muna sila ng ilang sandali dito. Matapos ay agad na ini-activate ni Yuwon ang night vision mode nito, sabi nito na may nakikita siyang kung sino sa malayo. Kaya naman ay sinabihan niya ang nanomachine na mas lapitan pa ang kanyang nakikita, na agad namang sinunod ng nanomachine. Nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil hindi ito kabilang sa grupo ng nakita nilang patay kanina lamang sa kagubatan, at mukhang isang torch ang nasa bibig nito. Hindi naman ito makapaniwala sa kanyang nakikita, nang bigla namang nag-umpisa ng magkaroon ng isang malakas na apoy sa kinaroroonan ng tao sa di kalayuan. Kaya naman ay agad nitong sinigawan ang mga kasamahan nito na magmadali sila na ilabas sa loob ng kuweba, sa pagtataka ay hindi naman ang mga ito nakasunod sa sinasabi ni Yuwon. Kaya naman ay gumamit si Yuwon ng chi telekinesis upang maitulak ang mga ito palabas kasabay ng pagsabog at nagtalsikan ang mga ito patungo sa kabilan ng bangin sa kanilang babagsakan. Sa lakas ng nangyaring pagsabog ay napatingin na lang dito si Moonju. Ngunit ang katawan ni Yuwon ay nagliliyab na habang ito ay nahuhulog sa ilalim ng malalim na bangin, agad naman na kumuha ng balanse si Moonju upang balikan si Chian Yuwon, ngunit huli na para dito dahil sa nasa malalim na ito na parte ng bangin at wala na itong magawa kung hindi ang pagmasdan na lang ito habang unti-unting nahuhulog. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari naman ay napasigaw na lang ito ng malakas dahil sa biglaang nangyari kay Yuwon, at hindi mapigilan ang mapaiyak ng labis. Balak pa sana nitong tumalon upang sumunod sa ating bida, ngunit pinigilan naman siya ng Fourth Council Elder at tinatanong siya kung ano naman ang balak nitong gawin. Ngunit nagsisisigaw naman ito at sinasabi na bitawan siya ng Council Elder at susunod siya sa bangkay ni Yuwon, ngunit bigla naman siyang sinampal nito upang matauhan. Matapos ay sinabi nito na kung tatalon ito mula dito ay mamamatay din siya kasama ng Lord, at tinanong siya nito kung nais ba niyang sayangin ang buhay na isinakripisyo para lamang na mailigtas siya. Matapos ay wala naman ang magawa ang mga ito kung hindi ang maiyak sa paghihinagpis dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ni Yuwon. Sa isip ni Moonju habang umiiyak ay kung kailan nag-uumpisa pa lang nilang nalalaman ang kanilang tunay na nararamdaman ay saka naman agad itong nawala sa kanya, maging si Heobong ay hindi ring maiwasan na manlambot para mapaluhod dahil sa masamang kinahinatnan ni Yuwon sa kanilang misyon. Naiinis naman dito ang Fourth Council Elder dahil siya dapat ang gumawa ng bagay na iyon, at masakit para sa kanya na wala man lang itong magawa upang gamitin ang buhay na iniligtas ng Lord upang magawang matulungan siya. Bigla namang may tumawa sa di kalayuan at sinasabi na isa itong hindi niya inaasahang pagkakataon, at mukhang maling tao ang naakit niya sa kanyang ginawang bitag upang tapusin. Galit na galit namang nagtanong ang Fourth Council Elder dito kung ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng matanda.
Ngunit hindi naman niya ito sinagot bagkus sinabi niya na ayos lamang na nabawasan ang mga ito dahil sa mas mapapadali ito na ligpitan sila kaya naman ay nagpapasalamat ito sa kabaitan nila sabi ng matanda, upang magawang maihulog ito sa malalim na bangin, sa naririnig naman na ito ni Moonju ay galit na galit itong tinignan ng matanda. Napansin naman niya ito kaya naman ay napasabi ito na mukhang may isang kasamahan ang mga ito na kung umiyak ay parang isang babae. Matapos ay nagpalabas ito ng napakalakas na kapangyarihan sa buong paligid. Sabi pa nito na sulitin na nila ang mga natitira nitong mga oras dahil hindi naman na din magtatagal ang kanilang mga buhay, at bigla naman na itong sumugod sa kinatatayuan nila Moonju. Sa ilalim naman habang papahulog si Yoo-won, ay ginagamot naman ng nanomachine ang natamo nitong pinsala dahil sa pagkakasunog. Nagpapasalamat naman ito sa nanomachine dahil ang mga sugat nito ay unti-unti nang nawawala kasabay ng sakit na nararamdaman niya ngunit may problema. Dahil mabilis siyang bumabagsak sa kailaliman ng bangin na ito, kaya naman ay napapatanong ang ating bida kung gaano ba kalalim ang bangin na ito, dahil pakiramdam niya na para siyang kinakain ng kadiliman. At sa kalagayan niyang ito ay kahit gaano pa patatagin ni Yoo-won ang kanyang katawan ay hahampas na ito sa lupa anumang sandali. Kaya naman ay napatanong na lang ito kung kailangan ba niyang tanggapin na lang ang kanyang kamatayan sa ganitong sitwasyon, nang bigla naman itong hamampas sa isang pader, matapos ay nagpatuloy pa ito sa magkabilang parte ng bangin. Bigla naman nitong naalala ang huling sandali na kasama nito si Moonju, kaya naman ay bigla itong nabuhayan ng loob at sinabi na hindi siya maaring mamatay sa sitwasyon niyang ito dahil sa nagawa nitong maibigay ang kanyang pagmamahal sa isang babae sa unang pagkakataon. At ang isipin na ang huling reaksyon ng kanyang minamahal na babae ang huli niyang makikita ay hindi maari na hanggang dito na lang siya. Nang bigla naman nitong nakita ang mga espada sa kailaliman ng bangin, kaya naman ay nakaisip ito ng isang ideya upang makaligtas. Matapos ay habang papabagsak ito, ay kinuha niya ang kanyang blade, at itinusok sa pader. Sa bilis ng kanyang pagbagsak ay nakagawa ito ng mahabang hiwa sa pader. Ngunit maya-maya pa ay nakaramdam na ito ng pinsala sa kanyang katawan, sa sakit na nararanasan nito ay napapasigaw na lang ang ating bida at sinasabi na huminto na. Matapos na huminto ay sinabihan siya ng nanomachine na ang kanyang mga balikat ay na-dislocate at nabalik, bukod pa doon ay ang kanyang kanang bahagi ng ribs ay nasira na din, at ang mga nasabing pinsala ay uumpisahan ng pagalingin. Sa isip nito na ang kailaliman na parte nito ay hindi na ganoon kalayo, at sa taas na ito ay tingin niya na makakaya na niyang makatalon sa lupa at mabuhay. Kaya naman ay agad na nitong binunot ang kanyang blade sa pagkakatusok nito sa pader, nang matapos ay ligtas naman na nakalapag ito sa lupa. Napasabi na lang ito na hindi lahat ay makakaya ng martial arts lamang, at base sa kanyang sitwasyon kanina ay maari na siyang mamatay anumang oras dito. Una ay kailangan nitong makabalik sa itaas sa kahit na anong paraan. Matapos ay agad na ini-activate nito ang night vision mode ng nanomachine, nakita nito ang napakaraming mga espada na nakatusok sa pader na umabot hanggang sa ilalim, ngunit halos lahat sa mga ito ay puno na ng kalawang upang hindi na matukoy na espada ang mga ito. Matapos ay napalingon ito sa paligid, hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa kagubatan naman, 20 kilometro ang layo sa Abandoned Sword Valley, ay sa isip ng matanda na tingin ito ay hindi na siya nasundan ng mga humahabol sa kanya, matapos ay naiinis ito, dahil makakaya nitong maasikaso sana ang lahat ng mga ito, ngunit ang babae na iyon ay napuruhan siya dahil sa matinding killing intent nito sa kanya, at hindi niya makakalimutan ang mga titig nito. Sabi nito na sa ngayon ay hindi na muna importante ito, dahil alam naman niya ngayon kung saan bumagsak ang kasamahan ng mga ito. Kaya naman ay kailangan lang nitong pagalingin ang kanyang internal injuries at pagkatapos ay babalik upang hanapin ang mga bakas nito. Nang bigla namang may nagdating ang mga kawal sa kanyang tabi, agad itong nagpakilala na siya ang ikalawang gwardya, Lee Chong, ay masayang binabati ang Sword Blade Master. Sa kinaroroonan naman ni Yoo-won ay sabi nito na dahil sa ang damit nito ay lubhang nasira dahil sa pagkakasunog ay kinailangan niyang suotin ang mga damit ng mga labi dito, ngunit hindi naman siya masaya dahil sa hindi maganda ang pakiramdam niya sa pagsusuot ng damit ng mga namatay. Nang bigla naman itong napatanong kung anong ginawa ng mga ito dito, tingin nito na matagal na panahon na mula nang mamatay ang mga ito,
At base sa mga labi nila ay may mga espada din dito. Napatingin naman ito sa itaas at napasabi na imposible ang akyatan ng ganito kataas para makabalik sa itaas. At mukhang ito ang dahilan kung bakit walang kahit na anong impormasyon patungkol sa lugar na ito, at mukhang wala ng ibang paraan pa para makalabas sa ganitong lugar, kaya naman ay kailangan na muna nitong suriin ang paligid. Di rin naman nagtagal sa ilang hakbang pa lamang nito, ay may nakita na siyang mga marka ng espada sa pader, at napapatanong naman siya kung bakit may bakas ng labanan sa ganitong lugar. Sa isip nito na nahulog siya dahil sa nangyaring pagsabog, ngunit hindi ibig sabihin nito na may nahulog din sa lugar na ito at nakipaglaban, nang bigla naman itong natigilan. Dahil ang mga bakas ng espada na ito ay namumukaan niya, dahil kung tama siya ay ito ang Heavenly Demon Sword Art, dahil kung titignan ay parehas na parehas ito ngunit bukod sa isa pang nakasamang teknik dito, kaya naman napapatanong ang ating bida kung nangyari na ba ito bago pa magawang maisali ng Heavenly Demon Sword Art sa Sapphire Monolith na nakalagay sa kanilang Demonic Academy. Napapaisip din ito na kung bakit ang malaking nakaukit sa labas ay parang pamilyar sa kanya, at mukhang gawa ito ng kanilang Heavenly Demon Founder. Dahil ayon sa mga kwento ay nagawa nitong masakop ang Sichuan Province, Hubei Province at ang Anhui Province, at mukhang nakipaglaban siya hanggang dito. Ngunit, ang mga bakas na ito ay sigurado siyang gawa ng Blade God's Blade Technique, at mukhang dapat ay namuhay na ito noong nagdaang 500 taon ang nakakalipas. Tingin nito na may mga nauna pa bukod sa kanya na mula sa lahi nito. Bukod pa doon, ang mga movements na ito ay hindi pa niya nagagawang makita dati, ito ay mas malakas kaysa sa 6 moves na natutunan niya mula sa mga bakas ng Blade God na mga teknik, bukod pa doon ay ang last formation ng lakas ng sword technique dito ay halos magkaparehas lamang. Mukhang may nadiskubre na naman itong mga di pangkaraniwang mga impormasyon, kaya naman ay agad nitong inutusan ang nanomachine na i-scan nito ang lahat ng mga nakalagay na marka sa pader. Bigla naman itong nagtaka sa marka sa ilalim dahil kakaiba ang isang ito, kagaya din nito ang nasa Sapphire Monolith na gawa ng Heavenly Demon Founder, na may nagpatong din ng marka mula sa iba. Nang basahin niya ito ay ang nakasulat dito ay ang salitang, imposible. Kaya naman ay napapatanong ang ating bida na kung bakit maglalagay ang nag-ukit nito ng salitang imposible sa ilalim ng mga bakas ng espada. Tinanong nito ang nanomachine kung natapos na nitong may analisa ang mga bakas ng espada dito, na sinang-ayunan naman ng nanomachine, kaya naman ay sinabi ni Yuun na magsigawa ito ng isang augmented reality gamit ito. Nagsimula ng magpalabas ng isang avatar ang nanomachine sa paningin ng ating bida. Sabi ng nanomachine na ang una ay ang classification ng sword technique, ang sword technique ay nagbago sa pagiging mga paggalaw. Nagulat naman dito si Yuun dahil ito ay ang sword art na lumagpas sa limitasyon ng sangkatauhan, at napapatanong ito kung ang pagdagdag nito sa sword technique na ito sa kanyang Blade God technique ay posible kaya, at mukhang ang kanilang Heavenly Demon Founder ay naisipan at sinubukan na pagsamahin ang Heavenly Demon Sword Art kasama ng Blade God technique. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.